We will continue our series about Maynilad. Yung inawasa, sorry. It is more than enough. Alam mo, I study again and I was always excited kasi yung tinatawag na more than enough. Alam mo yung ibig sabihin nun na parang, alam mo, nakakatakot pagka ikaw is nawalan ng pera. Tama ba? And sa panahon ngayon, actually, they always think money is a power. And sometimes, alam mo, ayan yung isa sa nakakalungkot ngayon. Yung karamihan, okay, yung life natin is nagra-run na lang sa pamamagitan ng pera. And you know what? God is so good. You know what? When you study and read about the Bible, ang daming topic and actually mas maraming tinakel si Jesus Christ about money. You know what? Why? Kasi in this world, okay, alam ng Panginoon, okay, na tayo ay magkakaroon ng battle on serving God and money. Alam mo, ito yung lagi ko pong nire-remind din sarili ko dahil yung pera, napakatuso po niyan. Sabi nga alam mo, sabi niya actually, sabi nga nila yung mga lumalapit sa akin, sabi nga nila pagka ano bang problema mo? Sabi niya sa akin, pera. Alam mo, binalik ko yung tanong. Ay ko, baliktarin mo. Ano pa yung solusyon sa problema mo? Ano yung solusyon sa problema mo? Pera. Ang totoo kasi, iniisip natin, ang problema natin is pera. Pero, ang katotohanan is, ang solusyon natin minsan, madalas, sa problema natin ay pera. So, ibig sabihin po ay hindi masama ang pera. Okay? Kung iniisip mo masama yung pera, akin na yung pera mo. Give me your money. Bakit? Kasi my thinking, okay, our thinking, money is the solution for our problem. And alam mo, lang yung nagiging problema sa pera. Sabi ng Bible is what? For the love of money is the root of all evil. Alam mo, yung iba kasi, ang isip sa money, you know what? Sabi nga for the love of money is sweet and marvelous. Bakit? Kasi karamihan sa atin, okay? When we are, thinking that money is what? Doon po nagkakaroon ng problema. Kasi, when you love money more than God, align ka. Nawawala ka na sa purpose mo. And actually, lahat ng kilos mo, ano nangyari? Problema mo is pera. Kada kilos mo, kada galaw mo, iniisip mo, pera. Diba? Alam mo, nakakatuwa ang Panginoon. Ang dami niyang tinakel about pera. And you know what? Kung tatanungin ko kayo ngayon dito, when it comes to money, saan ka magaling? Yan. When it comes to money, okay, saan ka magaling? Okay. Sabi noon, una, spending money. Sino dito? Okay. Sino dito magaling? Okay. Sinabi mo sa Panginoon, Lord, I will save and not to spend my money. Nasa kamay? Wow. Pero, okay. Pero, sino dito, every time na sinasabi mo magse-save ka, okay, iniisip mo na lang, okay, this is, may saving time. Yung pagkain, okay, dito ko na iipunin yung pera ko.
Di ba? Sa mo iipunin yan? Sa sapatos, sa pagkain, sa, alam mo, ang pinakamahirap sa atin no? Tama ba? Pagka ano, isa na Actually, sa panahon natin ngayon, napakadali na pong mag-spend ng money. Kasi kahit na hindi ka umaalis ng bahay, may kakatok sa'yo, Shopee po, Lazada, ano ba, Shein po. Tama ba? Tama mali. Di ba? Napakadali nang maggumastos sa totoo lang. Online lang isang click mo lang, andyan na. Ay, iba nga di ba? Same day delivery pambihira. Yun ang pinaka nakakatempe, no? Once na gustong-gusto mo isang bagay, ano nangyari? Bibili mo na agad. Tama? Ito pangalawa. Kasi spending sometimes, alam mo, diyan tayo magaling. Ito pa yung pinaka pangalawa. Yung sale hunting. Gabi, sabi ko dapat nandun ako sa labas Sabi nila, may question doon kay Larry sa Kasalila Step. Saan mall madalas ang gusto ni tawag dito ni La Step and Charles lagi nakita ni Nathan pala sa SM Aura. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, ang pinaka gusto ni Step na mall, Hacienda. Bakit? May buy to take two. Di ba sa atin, sa panahon natin ngayon, actually, lahat tayo, karamihan, ang gusto natin, yun nakaka-save tayo. Tama mali? Uy, buy one, take one, Alam mo, ito yung pinakamasarap sa part pag kami asawa ka Yung gusto mo yung isang bagay, tapos i-encourage mo yung partner mo, and you would say, nakasave tayo dito. Oo! Di ba? Sabihin mo, dalawa na tayo. 5,000 lang. Lalo na, ano mo, misa, hindi ko na sabihin, 10 pa Sabihin niya, kapit sa akin, baby, may bago ako sa sapatos, mura lang. 1.8 lang to, 1.8. And, terno to sa gagawin na sa papaprint naming liga. Yung terno yun. Pambira, ilang liga na sinalihan nito. Ilang liga na. Yun na alam mo, tama ba? Marami sa atin or sometimes ngayon, di ba? Sa Itigo, di ba? Naghahanap tayo, nakasave tayo. Tama? Sabihin pa yan, mas mura dun sa Okada. Mas mura dun sa Hacienda. Ikaw lang, magkano na yung pamasahe mo doon? Magkano na yung gas mo doon? Pupunta ka pa doon. Di ba? Ang isip natin, nakasave tayo, yes. Pero, on the other side, parang hindi. Tapos, may makikita ka nag-post, mas mura. Yan yung pinaka nakakainis. Or sometimes, alam mo, di ba, isip mo talaga mas mura Yan. Di ba? Ayan yung gusto natin Ha? Di ba? We are, always looking for something na makakasave tayo. Tama ba? Pagkadating sa money. Yan. Pangatlo, is yung savings. Alam mo, sa panahon natin ngayon, wala. Sino dito may savings? Taas ang kamay. Look at my closet! Look at my shoes! That is my savings! Di ba? Sa panahon natin yun, alam mo, or look at my tummy, this is my savings. Dito napunta lahat ng savings ko. Kasi, alam mo, sa atin, napakasarap po na pagka, alam mo, minsan kasi, or sometimes, sabihin mo naman, Pastor, binibili ko lang yung mga gusto kong bilhin nung hindi pa ako nakakapagtrabaho. Alam mo? Healing your inner child. Alam mo, ang problema sa atin, yun na tayo napunta. You know what? Ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia when it comes to money? Alam mo, God wants us to become a generous people. Tama?
Alam mo, pero ang pinakamahirap po when we are going to give, ano, is yung, ano to, yung, kasi ang hirap, sa totoo lang, to be honest, lahat tayo dito nahirapan magbigay. Tama? Sino dito, nung una siyang nakakilala sa Panginoon, giver na? Di ba? Kasi tayo, pinanganak tayo or meron tayong tinatawag na yung sin natin, okay? Is meron tayong selfish thing. Mas inuuna natin. Okay? Hindi niyo yung kasalanan kasi nature na po ng tao yan because of the survival instinct na tinatawag. Okay? Nature na po ng tao yan. Ang kailangan niya, ang gusto niya, okay, mabuhay siya, okay, ng sarili muna. Hindi mo iniisip yung ibang tao. Or sometimes, even though, lalo na pagka gusto pinanganak sa walang-wala talaga, you know what, and yung isa sa naging instinct natin is to put ourselves first bago yung ibang tao. That's why, alam mo, nung ikaw ay naging Kristiyano, napakahirap po sa totoo lang magbigay. Sa totoo, dito sa City Light, nung pumasok ako dito sa City Light, ang hirap po pagka dumadaan na sa'yo yung offering bag. Dati ang pinaka pa niya ng offering bag. Ang hirap pong magbigay. Lalo na noon, sila Peter yung nag-ahawak ng offering bag. Ako, ang hirap po. Just kidding. Yung mga yun. But you know what? Sa totoo, when we became a Christian, okay, ang hirap pong magbigay para sa Panginoon. Tama, mali? That's why, okay, even though you are great in service, ito, yung Corinthians, ito po yung pag-aaralan natin, pag-aaralan natin. Because yung Corinthians, sabi ni Apostle Paul, sabi niya dito, in 2 Corinthians chapter 8, verse 6 to 7, sabi niya, so we urge Titus, who encourage your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish the ministry of giving. Alam mo, itong Corinthians, sabi ko nga, parang din sila, they do a lot of works, they preach, sabi diyan sa meron silang ministry, okay? They become a powerful preacher, they become a powerful in ministry, they visit, they serve, they pray, they fast, pero hindi po sila ganon ka-generous magbigay. Unlike po sa Macedonian Church. The Macedonian Church, kahit na napakahirap ng church na to, nung lugar nila, napaka-giver ng mga tao dito. Dito sa 1 Corinthians, ang hirap po ang hirap yung mga Kristiyano magbigay. Tama? Alam mo, sa totoo lang, ang hirap pong bitawan yung pera. Especially, when you know, okay, na pinaghirapan mo yung perang yon. And sometimes, alam mo, sabi ni ni Apostle Paul, gusto niyang balikan, di ba? And encourage yung mga tao doon na continue in giving. Sabi dito, since you excel in many ways, in your faith, your gifted speakers, grabe, parang napakagagaling nila magsalita. Yung kanilang pananampalataya is napakalaki. Your knowledge, okay? Your enthusiasm and your love from us, okay? And then, I want you to excel also in the gracious acts of giving. Alam mo, lahat tayo, okay? Gustong magbigay. Tama, mali? Pero hindi po siya instant. Okay? Hindi
instant na kapag ka ikaw ay na-born again or naging Kristiyano, okay, yung pera mo ay iso-surrender mo para sa Panginoon. It is not easy. Hindi po yan ganon kadali. Especially pagka usapang pera. Nako, napakahirap pong mag-decide, okay, para sa ano to, sa ministry. Tama? So, lapit nga sa akin minsan eh. Asan yung request ko? You know what? Alam mo, bakit? Kasi ito po yung pinaka, okay? They are good in all of the ministries. Okay? Pero sabi ni Apostle Paul, I want you to excel more graciously in giving. Which means, we need to become tawag dito, pinaplano po yung pagiging giver. Ibig sabihin yan, pinag-aaralan. Kasi hindi po talaga tayo nature, okay, as a giver. Kadalasan, okay, nagiging giver ka, okay, pagka meron ka. It is easy to give when you have. Sa totoo lang, ang daling magbigay pagka convenient. 'Di ba? Ang daling, parang ganito, ang daling ang magbigay ng tip pagka maganda yung service sa'yo. Is it food, massage, yung ano pa ba yung mga binibigyan mo ng tip? Yeah, yung mga basta lahat ng yung magaling yung makeup sa akin, 'di ba? Magaling yung nag-assist sa akin. Yeah, I want to give some tip. Pero ang hirap magbigay pagka inconvenient. Pagka pangit naman dito, walang aircon. 'Di ba? Totoo 'yan. Totoo. Ganyan tayo. Ganyan po yung puso ng Kristiyano. Sa totoo lang, yan yung reality. And napakahirap po, okay, magbigay. That's why, sabi ng Panginoon, okay, we need to be intentional. We need to be generous. Now, tanong ko sa'yo, do you want to be generous? Parang, kayo hirap na hirap kayo. Pagod ba kayo? Puyat ba kayo? My question is, okay, do you want to become generous? Hindi ko narinig yung iba. Hirap na hirap pa rin Do you want to become generous? Yun, alam mo kasi sa atin, alam mo, ang hirap, or sometimes kasi, na-experience nyo ba, na gusto mong bigyan yung isang tao, pero nag-hesitate ka? Sino naka-experience yan? Meron kang gustong i-bless na tao, but you hesitate. For example, ako, lagi itong minsan, ako, nagiging guilty ako dito Nagiging guilty ako sa di ba, sa sasakyan, tapos may kumakatok. Sabi niya, nanghihingi ng pera. Alam mo, minsan, sa akin, ang nangyayari is, pagka kumatok sila, ang gagawin ko rin, kakatokin ko rin yung bintana ko para umalis sila. That's the reality. Alam mo, minsan, okay, sabi dyan, habang pinag-aaralan ko tong giving, alam mo, kumatok, minsan, alam mo, si Eunice sabi niya, may barya ka dyan. And you know what, sometimes, it's good, okay, to give at least kahit magkano. Hindi mo pwedeng sabihin na pagkain lang ibigay mo kasi sa sindikato yan Hindi pwede yung ganon. Alam mo kung bakit? Kasi the more, okay, na hindi ka nagbibigay, the more natitigas yung puso mo when it comes to giving. And eventually, okay, in that small amount, in that small act, okay, hindi mo namamalayan, lumalayo na yung sarili mo sa pagiging generous.
You know what? Sabi diyan sa ano eh. Alam mo kaya yung mga yung mga ano to? Hindi lang dun sa mga sakyan, alam mo pag kami naghihingi, minsan at least give kahit konti. Kasi pagka hindi mo ginagawa yan, alam mo, it will harden your heart to become a generous. Yan po yung naghihindar sa atin. That's why, alam mo, ang hirap, okay, maging giver. Kasi selfish tayo eh. Tama? Ang hirap po niyan. Yan po yung nature natin. That's why you need how do you become great in generosity? You know what? Sabi ng Bible, plan for it. Hindi po aksidente, okay, na naging generous ka. Okay, pagkagising mo, you are generous already. Ang sabi ng Bible, sabi diyan, but generous people, what? Plan to do what is generous, and they stand firm on their generosity. Most of the people, parang ang problema sa atin, when it comes to generosity, hindi po yan natural na lumalabas. Bakit? Sabi mo sa akin, Pastor, pag tumama ako sa loto, magtatights ako. Hindi po mangyayari yun. Sabihin ko sa inyo. Bakit? Kasi we have the selfish nature. Baka pagka tumama ka sa loto, wala ka na dito. Di ba? Alam mo, why? We will teach you on how to give. Step by step. Magkakaroon ka ng generosity. Alam mo, yan po ay hindi po yan kung magkano lang yung pera mo, magkano yung nasa laman ng bulsa mo, or sa panahon natin ngayon, hindi na pala sa laman ng bulsa mo, magkano yung nasa Gcash mo. Diba? Hindi po ganun. Alam mo, ang generosity, okay, yan po ay pinaplano. And you know what? Hindi ka magiging great, hindi ka magiging great giver or generous giver kung hindi mo ito pinaplano. You know what? You need to step by step. Sabi dyan, giving is what we do and generosity is who we are. Yang ka, alam mo, yung pagiging generous, okay? Ito ay dapat makita sa atin. It is our identity. Giving is our action, but generosity is our identity, is our mindset. Yan po ay pinagpaplanuhan. Hindi po yan, okay? Dumating ka dito sa City Light and then you are already a giver. Diba? Unang attend mo sa church, baka hindi ka magbibigay, may hiya ka magbigay, diba? Alam mo, wala pong ganun. Na unang attend mo sa church, nagbigay ka agad? No, wala. Sabi ng Panginoon, yan po ay pinaplano. Now, three qualities of a generous people. Pag-aralan natin. Number 1, sabi dito, generous people give willingly. Generous people give willingly. Sino dito, na minsan, okay, naibigay mo na sa tithe, gusto mong lapitan yung sa bank account or sa pinagsenda mo, okay, hindi na po ako lalapitan yun, si Sheena na po pagka nag-hesitate kayo magbigay. Sino naka-experience niya? Honestly, sino naka-experience ng ganyan? You give and then, wait, may bill pala ako mamaya. May babayaran pala ako mamaya sa credit card, may Shopee ako, may darating na delivery, may parcel. Sino to? Sino ganyan? Di ba? Alam mo, sa totoo, ang hirap po niyan. Especially when you are not planning your giving. Alam mo, sometimes, kasi yung heart natin, minsan, nanghihinayang tayo sa pera. Especially when it comes to giving.
Kaya sabi ng Panginoon, generous people give willingly. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 10 to 11, sabi diyan, last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to its means. For if the willingness is there, okay, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Alam mo, mga kapatid, kasi ang hirap po, okay, minsan magbigay, especially, alam mo, God sees our heart. Sa totoo lang. Alam mo, when you are giving, okay, alam mo, yung 10%, okay, bago mo po i-practice yan, gawin mo muna yung puso mo maging right sa pagbibigay. Maging tama sa pagbibigay. Kasi sa totoo lang, ang hirap po magbigay. You know what? Kasi God sees our heart. And God sees our purpose. When we give to God, okay, it should be willingly. Ibig sabihin nun, walang grudge, walang pagsisisi, walang panghihinayang. Alam mo bakit? Sa totoo lang, dati, nag-start ako mag-practice ng tithing. Nung binibigyan ako ng allowance ng 1,000. And I start tithing ng 100. Alam mo, nung time na yon, sa totoo, ang sarap magbigay. Bakit? 100 eh. Nung nagtrabaho ako, tumaas yung sahod, ang sarap magbigay. Kasi minimum pa yun eh. Then, nung pinagpala pa ako ng Panginoon, alam mo, teka lang, monthly parang 3 sapatos na to ah. Monthly parang ano na to ah. Di ba? Yung presyo talaga, totoo, yung presyo nito, okay, the more na lumalaki yung pera na binibigay mo, the more na nahihirapan ka. Kasi, ang hirap po, sa totoo, yung puso ng tao. Especially may hinahabol kang bills, bayaran, due date. Ang hirap bitawan ng pera. Kaya alam mo, butin lang, alam mo, minsan, sino dito pagka nag-send sa bank ng East West, dumating yung OTP, ayaw mong i-open yung message or ayaw mong i-confirm. Totoo, di ba? Bakit? Kasi minsan, yung amount ang laki. Pero alam mo, God said, okay, nakatingin siya sa puso natin. Totoo, kumbaga parang, this is first step when you became a Christian. Bakit? Kasi you will weigh with your expenses, 'di ba? Over your tithes. Tithes pa lang yung pinag-uusapan natin ha. Over your tithes, grabe. Kaya ang hirap po, okay, kaya nga sabi nga nung karamihan 'di ba? Kailangan dapat ikaw is ma-born again, sabi nga lagi nila sinasabi, ma-born again din yung pocket mo, yung pitaka mo, yung bank account mo. You know why? Kasi karamihan, okay, yung Panginoon nakatingin sa puso natin. Alam mo, sometimes, to experience this thing, I learned tithings. And then, it says, yep, God will bless you.
more. Pero minsan, alam mo, okay, I will give because it will be given back to, ano, it will be given back. Di ba? Shaken together. Di ba? Press down. Yan yung siksik, liglig, at tumapaw. Yan yung pangako ng Panginoon. But you know what? Sometimes, God sees our motives. Baka kaya mo yung binibigay kasi meron kang gusto hingin sa Panginoon. You know what? Yung if you give, okay, a bigger amount, pero wrong motives, okay, that is not generous. If you give the right amount with the right motives, alam mo, that is generous. It is not just the amount, it is about the heart. Our heart to God. Alam mo, ito, napakaganda ng ng story na to in, when you see the verse, sabi dyan in Luke, okay? Sabi dyan, Luke 18:21 to 23, balik mo. All this I have kept since I was a boy. Ito po yung story ng rich man. Okay? Sabi ng rich man dito, Panginoon, paano ako makakapasok? Is talking about to Jesus. Okay? Panginoon, paano ako makakapasok sa kaharian mo? And then, sabi niya diyan, all this I have kept since I was a boy. Alam mo, lahat ng commandments, alam niya. Lahat ng utos ng Panginoon, alam niya. Okay? Sabi niya, I have kept this and sinusunod ko ito. And then he said, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Grabe, no? Sell everything you have and give it to the poor. And you will have treasure in heaven, then come, follow me. Parang, no? Katoy, benta mo yung sasakyan mo, sapatos mo, ano ba, tablet mo, iPhone mo, fully paid. Then come and follow me. Hirap, tama? Sa totoo, hindi dito kayang gawin yan. Alam mo, eto, kasi alam ng Panginoon yung puso ng rich young man. Alam niya yung puso nito. Ano nangyari? Alam mo yung sumunod? Sabi dito, when he heard this, he became very sad. Because he was very wealthy. Si Ketro, hindi po yan sad, ha? Hindi po yan, masayahin po yan kahit ganyan. Pero hindi rin siya ganun very wealthy. Wealthy, healthy pa lang, very healthy. But you know what? Tama, kasi God sees our heart. Generous people, okay, give willingly. God sees your heart. God wants our heart to Him. That's why, sabi nun ni Kuya James last week, we must give first ourselves. When we give to God, we should offer ourselves. Kasi kung hindi mo kayang ibigay yung sarili mo para sa Panginoon, you cannot give. Kung hindi mo kayang i-surrender lahat ng bagay ng merong ka ngayon, sabihin ko sa iyo, you cannot give to God. Tama? Kasi first, you need to give your heart to God. God sees your motive. God sees our desire. That's why generous people give willing. Are you willing? Are you willing? Number 2, generous people give proportionally. Proportionately. Generous people give proportionately. Alam mo, sa atin, ayun sabi ko kanina, alam mo, when it comes to tithing, sabi nila, Pastor, lagi ko itong tinatanong sa sarili ko why tithing? Kasi, di ba, that's in the Old Testament. Alam mo, sabi ng Panginoon, okay, in the Old Testament, that is their
first basis, a 10%, okay, of our income. Lahat po ng ating, yung kanila, lahat ng kanilang root crops, lahat ng kanilang, yung mga naging ani, naging, live animal. So, they offer that, 10%, okay? And then, sabi dito, give, in the New Testament, okay? Sabi dito, give in proportion to what you have. Alam mo, sabi nga dyan you cannot say that you are generous people if you don't measure your giving. Sabihin ko po sa inyo yan. Bakit? Kasi, kadalasan, hindi mo pwedeng sabihin ko sa inyo ngayon lahat. Mag-tights tayo, katulad ng pagta-tights ni Ate Ayi, ni Kuya Troy. Di ko. Or mag-tights tayo, katulad ni ganito. Alam mo, you would say, Pastor, it's unfair. Di ba? Alam mo, God, okay, taking is what? 10% only. Alam mo, yan po yung proportion na hinihingi sa atin ng Panginoon. Why 10%? You know what? Hindi po yan, yung, para kang lagi sinasabi. Alam mo, pagka nakakita ako ng 10%, discount, parang ang saya-saya ko. Tama? Pag more than 10%, ang saya ko. Pag 50%, grabe yung tuwa mo. 'Di ba? Kasi parang kumbaga, 'di ba? Kasi ang sarap magkaroon ng ganong discount. Alam mo, kasi kino-compute mo tama? Alam mo, kaya sa atin, sabi ng Panginoon, give the 10%. You know what? It is a testing of your heart, okay? That God is first in your life. Kung siya yung una at number one sa puso mo, you know what? That 10% is so small. That portion is so small, sabihin ko sa inyo. Kaya, alam mo, nakakatuwa kasi hindi mo pwedeng pare-pareho tayo ng ibinibigay because, alam mo, iba-iba tayo ng salary, di ba? Iba-iba tayo ng pangangailangan, iba-iba tayo ng ginagawa sa buhay, iba-iba tayo ng profesyon, di ba? That's why, alam mo, sabi ng Panginoon, give me the proportion to what you have. Whatever you give is acceptable if you give eagerly and give according to what you have and not what you don't have. Alam mo, parang kumbaga, Pastor, pagka gano'n ako, itatight ko na, Pastor, yung yung pinalalunan ko sa loto. Alam mo, you cannot give what you don't have. Tama? Alam mo, hindi mo po pwedeng lakihan, alam mo, sabi ng Panginoon is, give me the 10% and live for the 90%. And God will provide everything for you. Sabi diyan, di ba? Give the proportion. It is the teaching also in the Old Testament. Sabi diyan, prioritize your portion. Alam mo, every time na ako is from the start, okay? Nung ako po is nagkakaroon ng allowance na 1,000, I try to become faithful in 1,000. And in 10,000, and in 20,000, in 30,000, alam mo, mga kapatid, if you prioritize the proportion for God, alam mo, sabihin ko sa inyo to, kahit gaano kalaki yung blessing, ang bilis mong ibigay para sa Panginoon. Why? Because you plan it, you have the mindset that you will give every 10% of your income, total income to God. Di ba? Kasi yung puso mo, ako, minsan nga pagka nakita mo yung payslip mo, alam mo na kung magkano yung bibigay mo para sa Panginoon. Di ba? Which means, it sees
that your priority is God. That He is your number one priority. Sabi diyan, a tithe of everything from the land, whether the grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Alam mo, yung 10%, sabi diyan, it belongs to the Lord. No! All of our money belongs to God. Sabihin ko sa inyo, it is all belong to God. Lahat po, okay, ng pera natin, ng income mo, ay galing sa Panginoon. Your strength, di ba? Thankful ka, buhay ka pa. Nakakapagtrabaho ka. And God bless you with grain from the soil and the trees, fruit from the trees. Di ba? Galing yan lahat sa Panginoon. Nabuhay ka ngayon, di ba? With free coffee, Starbucks, alam mo, may take-out pa nga yung iba sa inyo eh. Sabi niya sa akin kagabi, PBCQ, Ram Lechon. It is all belongs to God. Tama? That's why God, okay, is only asking the 10%. Which means, alam mo, God provided everything sa atin. Sabihin ko sa inyo, when you prioritize the Lord. Alam mo, ito, gusto ko itong verse na to. Sabi, 10% is belong to God. Alam mo yung, it means you are prioritizing Him, okay, that He is the number one in your life. Ito po yung gusto kong balikan po itong verse na ito, yung Malakay chapter 3, pero backtrack tayo ng 8 to Malakay. Pwede mo pakilabas yung next verse. Sabi diyan, in Malakay chapter 3 verse 8 to 12, may 8 pa yan eh. Yun sa umpisa sa 8. Yan. Babasahin natin sabay-sabay. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Post mo tayo dyan. Sabi ng Panginoon, sabi na, will a man rob God? Yes. In tithing and offering. Alam mo, yan na lang yung yung tithes po, yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Actually, hindi nga niya hinihingi. Kaya nga, alam mo, sabi dyan, it is in tithes and offering. That's why you have a curse with a curse. Grabe to. Kasi, kaya pala minsan, okay, alam mo, when it comes to tithing, pagka ikaw hindi nagta-tithes, we have a curse. Alam mo, yung curse na ito, sometimes magkakasakit ka, sometimes hindi ka nakakapasok, sometimes yung business mo nasira, sometimes, alam mo, kasi you're robbing God. We are robbing God. In tithes and offering. Di ba? Next verse. Sabi diyan, in verse 10, bring all the tithes in the storehouse. Alam mo, notice this word, bring. Which means, dadalhin mo lang. Hindi mo ibibigay. Bakit? Because it is belong to the Lord. Di ba? Tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Sabi dito, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be not be room enough to receive it. Alam mo, ito yung sa atin ng Panginoon eh. Dalhin mo yung para sa Kanya, okay? And He will open, okay, the windows of heaven, okay?
para ibuhos lahat ng pagpapala sa iyo. You know what? This is not a prosperity gospel, but this is the promise of God. Yan po yung pangako ng Diyos. Hindi ko po sinasabi yan na magbigay kayo and pagpapalain ka ng Diyos agad-agad. You know what? You are giving because God bless you already. Di ba? Pinagpala ka na agad ng Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, ito po yung blessing, minsan, hindi natin na-acknowledge, okay? We always see the blessing, yung big things in our lives. Kaya, Lord, I give. Iisip mo na si Lord. Pero walang blessing. Alam mo, humihinga ka, nakakain ka everyday, di ba? 3 times a day. Iba yung 3 times a day na naisip ko eh. But it's good, 3 times a day. Okay? Kakain ka. Di ba? May merienda. Di ba? May snacks, midday snacks. Alam mo, yan yung blessing sa atin ng Panginoon. Amen? And ito pa yung pinakamaganda. Sabi diyan sa in 11 and 12, sabi dito, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts, and all nations will call you blessed, for you will be delightful land, says the Lord of hosts. Alam mo, this is the promise of God na lagi kong kiniklaim. Actually, wala yun doon sa notes, pero gusto ko to. Bakit? Kasi, alam mo, that God is your protector. Tama? Hindi ka nagkakasakit. God is your strength. Di ba? Sabi diyan, He will rebuke the devourers for your sake. Ibig sabihin, lahat ng kumahaglang sa blessing mo, He will rebuke. Grabe to, kasi ito po, God is our protector, which means, alam mo, yung pagpunta mo sa trabaho araw-araw, di ba? Yung nililit ka ng way ng Panginoon. Sometimes, alam mo, may aksidente dun sa harapan, tapos para kang napahinto. God is leading you, is protecting you. Di ba? Alam mo, sabi diyan, yung vine, pinoprotektahan saan? Sa anay. Alam mo, ang problema sa atin dito, if you store your money, even to the bank, nawawala. God is not protecting your money. Tama? Alam mo, ito yung pinakamahirap eh. Pagka may pera ka, yung iniisip mo kung biglang nakawin, di ba? Kung may negosyo ka, bagla kang hold upin. Alam mo, God is protecting you. Imagine this. Whatever your business, whatever your work, sabi ng Panginoon diyan, He protect, for you the vine to fail bear fruit. Grabe, kung ito hanapin mo, nanamnamin mo to, yung protection ng Panginoon sa iyo. Okay? To bear fruit. Ibig sabihin, para lumago or maging yung work na kung nasaan ka man ngayon, God is protecting you and He will bless you. For you will be a delightful land. Grabe to. Ito ito yung pinaka masarap sa pakiramdam. Sabi dito, gusto ko lang and all nations will call you blessed. Na-experience mo ba to? Wala ka namang pera, pero ang tingin sa'yo ng ibang tao, ang yaman. Alam mo, ito po yung pinaka masarap sa lahat. Kala ng ibang tao, ang yaman mo na.
to. This is how God, okay, protected you and, alam mo, nurture you to become blessed. Ito yung pinakamasarap eh. Ang dami mong utang, ang dami mong bayarin, ang dami mong gastusin, pero ang tingin sa'yo ng ibang tao, you are so blessed. Hindi nila alam. No, it's not yabang, it's God. Diba? It is God who put you there. Who bless you. Ano? Alam mo, who recognize you. Diba? Minsan hindi mo alam. Uy, si Pastor John yan, no? Mga barangay dyan, kilalang siya. Punta ka ng ibang barangay, kala mo, tawagin ka, konsyal! Diba? Tingin sa'yo, congressman! Oh, wala ba tayong kontrata dyan? Pero, alam mo, ganyan yung tingin ng ibang tao sa atin. We are blessed. It is because God. It is not because us, but it is because of the Lord. That's why, when you prioritize your giving, okay, which means, it reminds us, when you prioritize your giving, it reminds us that God is our priority. That He is the number one in our life. Sabi diyan, alam mo, when you don't give anything, train yourself not to become generous, but train yourself to trust God for your finances. Alam mo, hindi mo tinitrain yung sarili mo, maging generous, but train yourself to trust God in everything. Okay? Trusting God with your money. Number 3, generous people give sacrificially. You know what? This is the hardest part in generous people. Kasi this is a sacrificial. This is not comfortable. This is para alam mo yung outside, okay, your 10%. And alam mo, mahirap minsan, it is not easy because when you give sacrificially, which means you are giving and not expecting in return. Sa totoo, ang daling magbigay kapag ka meron ka, pag pinagpala ka ng Panginoon, di ba? Ang daling magbigay eh. Pero try mo magbigay ng walang-wala ka, tapos may problema ka, may pinagdadaanan ka, at higit sa lahat, try mong magbigay ng hindi ka nag-expect ng kapalit. Because that is giving sacrificially. Marami sa atin, when we give, it is easy to give kasi alam mo, babalik sa'yo. Alam mo, na merong kang, merong ibibigay sa'yo yung ibang tao or yung Panginoon. You know what? It is not giving. It is exchange gift. Diba? That's why, sabi dito ng Panginoon, give sacrificially. Ito, sabi dito, in Mark chapter 12, verse 41 to 44, sabi diyan, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds drop in their money. Parang pwede mo bang gawin to, PJ? Watch them, watch them, and then, sabi dito, watch as the crowd drop in their money. Many rich people put in a large amount. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I will tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus. But she, poor as she is, has given everything she had to live on. Alam mo,
Yung karamihan, kadalasan kasi sa atin, pagka nagbibigay tayo, we are just giving a tip. Tama? Ang madalas kasi, when we give to God, okay, just like in the restaurant, pagka kumain ka tapos may sukle, then yun na yung bibigay mo. Alam mo, sabi ng Panginoon, ang daming mayayaman. They gave the large amount, but they are very rich. But when these people, okay, this, poor widow, he gave 2 small coins, which means, yun na lang yung natitira niyang pera. Alam mo, ang hirap magbigay sa Panginoon once na yun na lang yung last money. Sabihin sa inyo, ang hirap bitawan, especially kapag ka meron kang iniisip na kinabukasan muling. Sabihin sa inyo. Kasi kadalasan sa atin, alam mo, did you experience a sacrificial giving? Na-experience mo na ba yan? Yung, Lord, this is my last money, which means, Lord, this is my, I don't know, kung yung experience mo na wala ka ng extra and you only trust God. Di ba? Alam mo, that is sacrificial giving. Tanong ko sa inyo, kailan nyo yan nagawa? Huling ginawa. Kailan nyo nagawa? Or baka, karamihan sa atin, alam mo, hindi pa na-experience yung sacrificial giving. You know what, mga kapatid, I'm not saying, Pastor, I will give sacrificially. Alam mo, sabihin ko sa inyo, pinaplano po yan. That is why, okay, when we have events in our church, in Kids Zone, yung iba nga, ang hirap nga sa minsan sa part namin, hindi nga sacrificial forcefully May GC yan, sabihin, hindi ka pa nagbibigay. Oy, pinagpala to ngayon, ang aga magbigay. Hindi nga dapat ako part dun Pero, alam mo, it is sacrificial sometimes. Hindi ka naman talaga dapat part dun sa bagay na yun, but if you give sacrificially, you know what? Ang sarap sa pakiramdam. Why? Karamihan po na nakikita nyo dito sa church natin, it is from sacrificial giving. Hindi natin kayang bumili ng brand yung drums. Natin kayang bumili ng aircon, yung mga gitara. Hindi po natin kayang bumili ng ganyan. But you know what? I thank God for the sacrificial of each every one of you. Na patuloy, okay, ginagamit ng Panginoon. Sabi ko, we are a small church, pero ang laki ng puso natin pag alam mo, why? Because not because na-experience mo yung hirap, pero na-experience mo yung pagkilos ng Panginoon. That's why we give. We cannot outgive God. God has everything. Actually, kung makikita ninyo, many people nawala, many people nawala ng trabaho, but God is so good. Tama? God sustained our church. Di ba? Alam mo, dati, yung tithes and offering, stress na stress si Ate Joyce nun Si Sheena na ngayon. Ilang buwan pa lang. Pero I remember, nung nandun tayo sa mga PESPA, ang bayad ng monthly yun, 18,000. Ang tithe, 15,000. Bakit? Puro estudyante lahat. Totoo. Halos karamihan, puro estudyante. Kaya sabi ko, Lord, grabe yung pagkilos. Sa totoo,
Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Pero alam mo, it is our privilege to be part of God's ministry. Amen? That's why when you give, alam mo, sa totoo lang, hindi po yan napupunta sa ano. Alam mo, sa totoo lang, if you give, sabihin ko sa inyo, sumama kayo sa ministry ni Kuya Jackson sa campus, sumama kayo sa Islam, because doon na pupunta yung binibigay ninyo. And you would experience, on how to become blessed and more than blessed. Amen? You know what? 3 generous people. Number 1, give willingly. Number 2 is what? Give proportionally. And then last is give sacrificially. Alam mo, when it comes to money, sabi dyan, kung nasaan yung pera natin, nandun yung puso natin. Alam mo mga kapatid, when we store up treasures here on earth, sabihin ko sa inyo, mawawala yan. Matatakot ka na nakawin, mabankrupt, mawalan ka ng trabaho, and everything. But you know what? When you store up your money, okay, in heaven, you know what? It is eternal. The testimony that you would hear sa mga bata, sa mga youth na na-reach out natin, sa out of school youth, sa mga sa from their yung pinaka darkest moment on their life and their testimony. Alam mo, that amount di kayang tumbasan. Kaya I encourage you, City Light, to continue to become generous giving. Alam mo, generous na tayo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung yung ibang church kaya mag-tithes ng 1 million per year. Ang laki nun ha! Ang laki nun! Pero alam mo, grabe. Saludo ako sa Panginoon on how God sustained each everyone's need. Amen? Alam mo, yun yung gusto natin eh. We shine our light to other people. Kaya ang sarap pong sabihan, mayaman ka ba? In God's grace, we are rich. Di ba? We are already rich in the sight of God. Amen? And we pray,